Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV. Ngayon ang sinubukan nga ng News 5 na hanapin yung isa pang Alice Lialgo. Ito yung Alice Lialgo na pinakita nga nung nakaraang pagdinig sa Senado na kaparihas katulad ng kapanganakan nitong si Mayor Alice Goo. Ang tingin ng ating mga kababayan, ito talaga ang totoong Alice Lialgo, pero binayaran nga lang daw ito ni Gu Waping para nga magamit nitong si Mayor Alice Goo itong pangalan na ito. Tama naman talaga siguro yung ating mga kababayan dahil napatunayan na itong si Mayor Alice Goo at itong si Gu Waping ay iisa lang dahil nga magkatugma yung kanilang fingerprint. Yan na nga, bigo itong News 5 na matagpuan itong sinasabing Alice Lialgo. Buhay pa kaya ito, mga kababayan? Ang masama lang nito kung baka iniligpit na ito ng kampo ni Mayor Alice Goo para talagang hindi siya mabuking. Alam nyo naman na may mga napabalita na tayo na itong si Mayor Alice Goo ay napakadami na nitong ipinapapatay doon sa mga illegal na pugo na yan. May mga ipinasiminto na lang itong mga incheck. Baka nga may mga Pilipino pa itong nadamay. Kaya dapat talagang maparusahan muna itong si Mayor Alice Goo bago ito ipa-deport, kung saan man ito ipapadeport, kung anumang bansa ang kanyang pupuntahan. Pero alam naman natin na isa itong incheck, kaya sa China ito dapat ipa-deport. Pero sabi ng ating mga kababayan, ganun-ganun na lang ba? I-deport na lang ba ito? Kailangan muna itong ikulong para naman hindi ito matawag dito, di tularan ng iba pang mga incheck na parang nagpapasarap na lang sila dito sa ating bansa. Kukuha ng napakaraming pera, magtatayo ng negosyo dito, parang inaabuso na lang yung ating bansa nitong mga incheck na ito. Ito na nga, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panuorin. Balita tungkol sa sinasabing kapangalan ni Banban Mayor Alice Goo. Tinunton ng News 5 ang address kung saan nakatirang hininalang pinagnakawan ng alkalde ng pagkakakilanlan. Pero bukod sa may mali sa address, wala ring nakatirang Alice Goo roon. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kalanchaw Street, Project 8 sa Quezon City, ang nakalagay sa database ng National Bureau of Investigation na address ng isa pang Alice Lialgo. Agad itong pinuntahan ng News 5. Pero pagdating namin sa Project 8, wala palang Kalanchaw Street sa lugar. Matapos ang ilang oras na pag-iikot, nakita namin ang Kalanchaw Street sa Project 4. Pero ayon sa Barangay Masagana na may sakop sa address, wala po talaga tayong nakatala sa ating database na nakatira pong Alice Lialgo sa 138 Kalanchaw. Sa liit po ng barangay namin, we are very familiar sa ating mga residente. Ipinakita pa ng barangay ang database kung saan nakalista ang pangalan at address ng bawat residente nito. Ilang sandali pa, lumabas ang 138 Kalanchaw Street na siya ring eksaktong address na nakalagay sa NBI document na ipinakita ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado kanina. Yun nga lang, ibang residente ang nakatira sa address at walang Alice Lialgo. Humarap sa News 5 ang may-ari ng bahay at itinanggi na may Alice Lialgo na nakatira doon. Pero basta dito po ma'am, walang Alice Lialgo sa 138 sa bahay na po na ito. Wala. Ayon sa lalaki at asawa nito na tumangging humarap sa kamera, nakakabahala na nagagamit ang kanilang address. Giit pa nila, matagal na silang nakatira sa lugar. Nakakagulat kasi, di ba? Bigla ka pupuntahan ng NBI. Tapos, hindi naman pala ito yung real address na hinahanap nyo. Base naman sa NBI clearance na lumutang sa Senado, November 3, 2005, na-issue ang NBI clearance para sa isa pang Alice Lialgo. Habang nito namang March 10, 2021, huling na-issuehan ng NBI clearance ang suspendidong alkalde. Wala pang pahayag ang kampo ni suspended Banban Mayor Alice Goo kaugnay ng bagong issue sa kanyang tunay na pagkatao. Sa mga nakaraang pagdinig ng Senado, sinabi ni Goo na wala siyang gaanong matandaan tungkol sa kanyang pagkabata. Pwede na raw arestuhin si suspended Banban Mayor Alice Goo kahit walang arrest warrant.
Ayon kay dating Senadora Laila De Lima, pinag-aaralan naman ng COMELEC na maghain ng kasong kriminal dahil sa pagsisinungaling ni Go noong tumakbo siya sa pagkaalkalde. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa public market ng Banban sa Tarlac, kapansin-pansin ang mga nakasabit na poster ng pagsuporta kay Mayor Alice Go. Ayon sa ilang nagtitinda, patuloy nilang susuportahan ng kanilang alkalde sa kabila ng mga ipinupukol sa kanyang issue. Pero aminado ang ilan sa kanila na hindi nila inaasahan ang inilabas na report ng National Bureau of Investigation o NBI, kung saan nagtutugma ang fingerprint ni Mayor Go at ng Chinese national na si Go Happy. Nagulat po kami na ganun pala siya. Isa pala sang Chinese talaga. Hindi man po kami nagamit. Sabi po nila, bakit do inano yung hindi taga rito ibinoto, hindi naman kababayan dito. Patong-patong na reklamang posibleng kaharapin ni Mayor Go dahil sa mga kasinungalingan, kabilang na riyan ang identity theft. Mungkahin ni dating Justice Secretary Laila De Lima, ipaaresto na ng Bureau of Immigration si Mayor Go kahit walang arrest warrant dahil anya ito sa seryosong mga paglabag sa visa condition. Pwede rin daw ikulong si Go sa immigration facility. Wala pa namang komento rito ang Immigration Bureau. Pinag-aaralan naman ng Commission on Election o COMELEC na maghain ng criminal case laban kay suspended Mayor Go dahil sa mga maling detalyeng iniligay niya sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor noong 2022. Sa ngayon, hindi na raw sila makapaghahain pa ng disqualification case laban kay Go dahil naiproklama na siya. Pero kung muli raw tatakbo si Go sa 2025, dito raw siya pwedeng i-disqualify. Isinusulong naman ng Office of the Solicitor General na tanggalin sa pagka-mayor ng Banban si Go sa pamamagitan niyan ng co-warranto case. Ayon kay Soljan Menardo Guevara, ihahain ang petisyon sa susunod na buwan. Yun ang pagkakaalam din talaga natin, itong abogado ni Mayor Alice Go, pinipilit daw itong si Mayor Alice Go na tumakbo pa ulit ngayong darating na eleksyon ngayong 2025. Pero paano ito makatakbo pa ulit na nagtatago na ito? Sigurado tayo na hindi na ito magpapakita dahil nga nabuking na ito, nalaman na ng ating pamahalaan ng buong sambayanan, kahit na yung mga taga-Banban na wala talaga itong dugong Pinoy. Nagulat nga yung mga taga-Banban, ito yung isa sa mga napanayam ng News 5, ikinagulat nila dahil nga hindi pala talaga totoong Pilipino ito, wala pala talagang dugong Pinoy, purong inchik ito. Dapat mga kababayan, ito sa tingin ko lang din itong dating mayor na nag-endorso nitong si Mayor Alice Go, dapat din sigurong maimbestigahan yan. Kasi nga hindi siguro mananalo itong si Mayor Alice Go kung hindi ito ini-endorso nung nakaraang mayor dyan. At alam naman natin pag panahon ng eleksyon, pag may pira ang isang kandidato, aminin natin talagang ganito ang kalakaran sa panahon ng eleksyon dito sa atin. Kung sino yung may maraming pira, sino yung mas malaki ang mga ibinibigay sa panahon ng eleksyon, madalas yan ang nananalo. Kaya itong si Mayor Alice Go, dahil nga sa napakadaming pira nito, dahil involved nga sa kalakaran ng illegal na pugo na yan, napakaraming pira. Itong mga mga bumuboto sa atin, pasensya na sa mga matitino, pero karamihan sa atin mga mukhang pira pagdating ng eleksyon. Kaya pagka panalo ng isang halimbawa mayor, ay binabawi din nila yung kanilang ginagasto sa pangungurakot naman sa kaban ng bayan. Itong mga taga-Banban na ito, siguro hindi naman natin inihusgahan, baka itong si Mayor Alice Go nga ay naglabas ng napakalaking halaga kaya nanalo ito. Kaya dapat itong nakaraang mayor din dapat imbestigahan ito. Dapat ipatawag ito sa Senado para naman makita natin at makapagsalita. Bakit niya ini-endorso itong isang Mayor Alice Go? Baka nga alam nitong dating mayor na wala itong dugong Pilipino din. Baka mamaya kasabotin din sa illegal na pugo na yan. Yun ang andito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Bergie Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Susan 786. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Robert Canadeliha. At shoutout na rin kay sino ba to? Maritis Madami. At shoutout na rin kay Raimundo
de la Rosa. Yun ang ano, dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.